ako maniniwala dyan sa batas. Eh kayo nga ang putang ninyo, kayo, ha? Lagtara na ginagawa niyong violation ng batas, mga walang niya kayo. Ha? Mula sa presidente hanggang sa ilalim, panay kayong mga bangag, panay kayong mga komunista, panay kayong mga magnanakaw. So yun yung nangyayari. Ginagago niyo yung tao. Kayo ang nagbabiolate ng Constitution, brazenly, pero kayo pa ngayon ang kunwaring nagpapatupad ng Constitution at yung mga taong nagsasalita, sila yung nagbabiolate ng Constitution. Sila nagbabiolate ng batas. Paano mangyari yun? Sino ba nagnakaw? Ha? Yung mga vlogger ba nagnakaw? Kasi parang lumalagay lang ako sa, pumapailalim ako sa batas na yan na binaboy naman nila, tapos ngayon gusto nila, papailalim tayo sa batas na yan, nila, eh binaboy naman nila. Sila nga hindi nga sila kasuhan. Dapat nga kasuhan yan mga yan. Si Torre, dapat yung kaso niya, human rights O wala, nasa na? Yung ginawa niyo sa KOJC, lahat sila, and you will have your day. Torre, you will have your day. Oy, mga Intel, monitorin na lang ninyo yung mga communication to sa Pogo, no? Tapos yung ano daw, yung spy ba? Ngayon, mistaken identity. Lahat ng, all that press conference, ano? Wala nga kung ano-ano pinagsasabi. Tapos ngayon, biglang kabig, ano? Sabi ni CS yata, ni Omet Browner, mistaken identity. Demanda pa makukuha nyo, Huhulihin yung tao, sasabihin nyo, espiya, kuno-kuno. Kung dami nyo sinabi. Ginising nyo buong bansa. Yan na, espiya. Biglang mistaken identity, no? Ay, Pilipinas talaga. Meanwhile, yung 2025 budget nga, tinakot yung Supreme Court na pagka hindi yun pinasa at nagpa-TRO laban sa 2025 budget, iyan siya, yung papatigilin yung gobyerno. Hindi pa naman bopol. Pagka hindi, tanga talaga. Pagka yun, hindi pinayagan ng Supreme Court kasi nga, nag-file sila, di ba? Sila Attorney Rodriguez, Vic Rodriguez, tsaka si Congressman Ungab. Kung kumampi ang Supreme Court, kung sakasakali kumampi ang Supreme Court because there is really ground na unconstitutional yung batas na yon, no? One is yung pondo nga ng zero budget yung PhilHealth, hindi pwede yun kasi may mga, sabi nga nila, may collection yung ibang batas, mga syntaxes ba tinatawag, napupunta sa pagpondo ng health, universal healthcare, kasama doon ang ang PhilHealth. Kaya hindi pwedeng zero budget Tapos yung yung mga blanco-blanco na sinasabi, hindi pwedeng fill in the blanks nga So, kung hindi man yun sakyan ng Supreme Court, nagpa-TRO, balik tayo sa 2024 budget, which is 5.7 something trillion. Kung ako nga lang masusunod, ayokong sundan yung 2024 budget. Pero sabi ng asawa ko, na taga-COA dati ito, pwede naman yung 2024 budget, re-enacted, ang tawag doon, re-enacted, and then, pwede mong pa-hold yung ibang funding na hindi kinakailangan. Kasi kunyari, in 2025 at 2024, may mga pondo na nirelease para makompleto ang isang project o isang government activity o isang ek-ek, no? Kung kunyaring umikot ang mundo at hindi inabot yung Supreme Court na negative para sa taong bayan at nabayaran kunwari, on kumatik sila, tinakot sila kuno ni Bongbong na you hold yung government operations, which is also unconstitutional because a president shouldn't speak that way. Nakalagay sa Constitution, yung government is supposed to serve the people. And then bigla mo ititigil, Presidente Gago, di ka pa naman gago. BBM wag mo kami niloloko. Ginagago mo kami talagang hindi mo alam. Wala kang alam. Kunyari ka lang nagdunong-dunungan, wala ka naman palang alam, o kundi kaya yung utak mo, natuyo na, kakasinghot mo. Maraming grupo na nagrarally. Maraming grupo rally. Tapos ngayon, grupo ng komunista, dilawan, pulahan, nagrarally. May mga rally na kunwaring against BBM, kunwaring makatao na rally, pero ang dating, parang lumalayo do sa issue. Makikita niyo yung rallying totoo kung ang issue, yun lang, walang iba na dinadagdag o kinukulangan yung issue. Kaya ingat kayo mga kababayan. Ang issue talaga na dapat nakitang-kita natin, one na issue na hindi umaalis is yung nagsisinghot ang presidente ng cocaine. Mahalaga yung issue na yon. Bangag ang presidente, mahalaga yon. Hindi pwedeng isang tabi yon. Kaya mali ang armed forces natin, mga AFP at PNP, NBI. Mali kayong lahat. Dahil sa pinabayaan nyo yung balita na yon na hindi kayo naglalagay ng corrective na measures. Hindi yung bibirahin ninyo yung nagsasalita about it, titirahin nyo yung unang lumabas yan, kalamaharli ka, titirahin nyo, kakasuhan ninyo, putang ina. Sorry na naman, ayoko na magmure. Why should the messenger?
Tapos sana yan, pagka si BBM sinabi, okay, hair follicle drug test tayo ngayon na, bunot ng buhok. O sige, ito na ang buhok. O kunan. O sige, may hahawak. Kuha kayong doktor. O, ganun, tapos ang issue. Hindi, panay salag eh. Ano kinalaman niya sa public trust? Ulul. Anong kinalaman sa public trust? Hindi ka ba hunghang? Talagang may kinalaman ng pagkakadroga sa public trust. Yun yung sabihin mo kunyari, yung chief of staff mo, bangag. Sabihin mo yung defense secretary mo, bangag. Yung DILG mo, bangag. O kaya yung NBI mo, bangag. Yung Supreme Court mo, bangag. Di ba issue yun? Lalo na ikaw, presidente, bangag. Hindi pwede na yung mga nasa gobyerno, lalo na yung mga matataas, kahit nga empleo, kahit nga janitor nga, bangag, delikado eh. Kung manaksak yan. Di ba? Kung magdakaw yan. Kaya nga, it is an important issue. It has something to do and everything to do about public trust. Hinalal ka ng taong bayan, 31 million. Yung iba dyan na nagtatrabaho sa gobyerno, appointed. Dahil sa nagtrabaho sila, nandiyan sila, pero any hint na yung tao ay nagsasyabu, iniimbestigahan. At pagka nalaman na guilty, tanggal, automatic. Bakit kayo nagpapaimbestiga sa mga PNP? Meron pa kayong mass resignation, tanggago. Mga ulul. Gagagawin nyo kami ha. Nag-mass resignation kayo sa PNP. Colonel to General. Ilan yun? 900 ba yun? 900 ba yun? So, nagpa-resign kayo on the premise of lilinisin ninyo yung kung sino dyan ang involved sa droga. Presidente, hindi nyo kayang pag-resignin. Hindi nyo kayang, Mr. President, magpa-drug test ka na. Anong klaseng law enforcement tayo na kung pagdating sa mas mataas sa iyo, takot kayo? Alam nyo, Attorney Jose, wag na kaya tayo mag-submit ng explanation. Wag na, ayaw mo, kamasin mo na yan. Wag na tayo mag-submit ng explanation, ng affidavit, counter affidavit. Hayaan mong maaresto ko. Kasi lumalagay tayo sa tama. Lumalagay tayo sa batas na gusto nilang sumunod tayo. Sa rules of court, sa rule of law. Hindi sila sumusunod. Mga gago eh. Kaya nakakapika, nakakainis. Hayaan mo, wag mo na paresto na lang ako. Magpapawaran to, pares ako. Bababa ako talaga dyan. Bababa ako dyan sa Masinampa. Kung saan korte yan? Sa DOJ ba? Bababa ako dyan. Hindi na ako magsabit ng ng affidavit. Utang na, sasabit ka eh. Kakasuhan ka rin naman eh. Anong klase yan? Ano na yan? Planado na eh. Planchado na eh. Lahat ng kalaban nila, ginaganyan nila. So, ang pinakamaganda yan, Attorney Jose, at mga tumawag na mga kaibigan at mga sa kabilang panig na nag-o-offer ng tulong sa akin. Wag na. Tinanggihan ko nga eh. Pati pera, tinanggihan ko. Pakulong nyo ako. Isyuhan nyo ako ng warrant of arrest. Isyuhan nyo ako. Wag mo tayo mag-submit ng counter affidavit. Ba't ako maniniwala dyan sa batas? Kayo nga ang putang ninyo, kayo, lagtaran ng ginagawa nyong violation ng batas, mga walang niya kayo, mula sa presidente hanggang sa ilalim, panay kayong mga bangag, panay kayong mga komunista, panay kayong mga magnanakaw. Abusado kayo. Tapos, binabiolate yung konstitusyon, samantalang ako na nagsasalita para maituwid kayo, ako yung kakasuhan ninyo, tarantado, sedition, kulong nyo na ako. Tingnan natin. Hindi ako basta-basta pwedeng takutin, mga gago kayo. Magpadala kayo ng dito, ng papatay sa akin. Magpadala kayo, hayop kayo. Tarantado kayo, hayop kayo. Kung titignan nyo talagang walang yayang tao eh. Kasi yung tatay niya, pinalibing ng Duterte. 5 presidente duman, hindi man lang nailibing yung tatay niya. Itong Digong, a strong man, a strong president who understands the situation. Gusto niya mag-heal na lang tayo. Move forward. Bumayag yung matanda, ilibing yung tatay nito. Tapos, yung ikaw, Bongbong, pa-holding hands ka pa kay Inday Sara. Sipin mo, nag-holding hands pa, kung makayakap ka, kung makadikit ka, kala mong linta ka, hinayupa ka. Tapos noon bigla mong babanata ng 125 million. Planado eh. Planado. 11 days. Tapos yung tatay, pabanatan mo ng ICC. Planado. So ngayon, binabanatan nyo ng impeachment si Inday Sara. Mga walang niya kayo. Pero hindi nyo ina-address yung issue talaga. Yung bigas na pangako mo, hindi mo ina-address. Humawak ka kuno sa Department of Agriculture. Kaya mo pala hinawakan para ma-set up ninyo yung na yan, yung mga importation, yung smuggling. Sinet up nyo lang. Nalaman mo sa agency kung sino yung corrupt dyan, kung sino yung magago, kung sino yung mababait. Hayop kayo talaga, mawalang niya kayo. Tapos yung sinasabi ko noon sa vlog na Lord of the Rings, mag-ingat tayo kasi hindi pa naisasara yung AFP tsaka PNP. Pero nakuha rin yung AFP tsaka PNP. Kaya in action ang AFP tsaka PNP. Kaya yung mga tao ngayon, nawawala ng pag-asa na hindi kumikilos yung AFP tsaka PNP.
lagi sinasabi, apolitical at saka we will uphold the Constitution, we will follow the chain of command. Ha? How will you uphold the Constitution when kitang-kita ng mga mata ninyo at balita ninyo, nakikita, na grabing nakawan. Grabing nakawan, ganun. Bulag ba kayo? Hindi nyo nakikita. Tapos babanatan ako yung inciting to sedition. Imagine talaga yan, hanip talaga. Yun yung problema. You can violate the law at wanton speed, at wanton na ganung kalawak ang ninyong binabiolate kung ilang provisions ng Constitution ang binabiolate ninyo, pero kami na nagsasalita lang para ituwid kayo, para ipadama sa inyo, uy, baguhin nyo naman yan. Meron ko sinabing 7 senaryo na ayaw ko ng RevGov, ayaw ko ng Junta, ang gusto ko lang, ayusin nyo. Gusto ko sana, kung hindi nyo na maayos, palitan na lang ikaw ni Inday Sara. Kaya ako nagawa pa meron pa akong withdrawal of support hoping na matauhan ka, pero hindi ka natauhan eh. So here you are, so brazen, na akala ninyo kontrolado nyo lahat. Mga kababayan, ang nangyayari kasi ganito eh. Meron tayong konstitusyon na sinusunod natin, na lahat ng batas natin sumusunod sa konstitusyon natin, na yung 3 branches of government natin supposedly sumusunod dapat sa konstitusyon. Kaya yung Korte Suprema kung nagde-decide yan, it's unconstitutional. Lagi yon ang konstitusyon ang binabasihan nila. The fundamental law of the land. Fundamental, basic law of the land. Now, ano meron yung konstitusyon? Bakit napakahalaga? At naging basihan ng lahat. Presidente na binoto, Vice President, Senator, Congress, sumusumpa that I will uphold the Constitution. AFP, PNP sumusumpa. We will uphold the Constitution. Hanggang ngayon, salita nila, I will uphold the Constitution. Because the Constitution, yung Constitution natin, ang nag-embody ng ideals na gusto natin. Preamble, kitang-kita. We, the sovereign Filipino people. Inilagay yan natin dyan. Yung sino man yung mga gumawa ng Constitution, wala din silang magagawa kung hindi ni-ratify ng taong bayan. Majority of the people ni-ratify ang Constitution in 1987. Kaya nga naging 1987 Constitution. 1986, sinimulan na yan na pag-usapan. Tapos ni-ratify 1987. Kaya ang tawag 1987 Constitution. So, we, the sovereign Filipino people. And in all that preamble, no matter a play of words, no, mga salita, na mga adjective na nilagay doon sa paragraph na yon na preamble, doon kumuha ng lakas yung lahat ng artikulo doon sa Constitution. Because yung ibang articles, sumusunod doon sa aspiration ng taong bayan. In order to establish a just and humane, di ba, society. So yun yung nangyayari. Ginagago niyo yung tao. Kayo ang nagbabiolate ng Constitution, brazenly, pero kayo pa ngayon ang kunwaring nagpapatupad ng Constitution at yung mga taong nagsasalita, sila yung nagbabiolate ng Constitution. Sila nagbabiolate ng batas. Paano mangyari yun? Sino ba nagnakaw? Yung mga vlogger ba nagnakaw? Kung matino itong gobyerno na to, bakit ganong kalupalop ang droga? Kung ganong katino ang gobyerno na to, bakit bumabalik na naman sa airport yung problema? Kung matino ang gobyerno na to, bakit hindi ma-explica yung ginto na binenta? Yung nangyari doon sa PhilHealth Fund na naibenta, na nilipat 66 billion o 60 billion, napigil yung 30 billion kasi dahil sa korte na TRO. So, ano nangyari doon sa Maharlika Fund? Walang explanation. Ngayon, magbebenta pa kayo ng government asset, mga lupa. Ba't niyo bebenta? Di ba, ang dapat nadadagdagan yung government asset kasi pag-aari ng tao ng bayan. Ba't pakunti-kunti yung asset natin, pakunti ng pakunti? Kung matino itong gobyerno na to. Bakit yung bigas tumaas hanggang 80, nasa 50-60 ngayon? Kaya nga, sabi ko nga, magpakulong na lang ako. Tingnan ko kung may epekto sa inyo. Magpapakulong ako. Hindi na ako mag-submit ng affidavit. Alam, mista, wag na, ayoko eh. Kasi parang lumalagay lang ako pumapailalim ako sa batas na yan na binaboy naman nila. Tapos ngayon, gusto nila, papailalim tayo sa batas na yan, nila. Binaboy naman nila. Sila nga hindi nga sila kasuhan. Dapat nga kasuhan yan mga yan. Si Torre, dapat niya, kaso niya, human rights O wala, nasa na? Yung ginawa niyo sa KOJC, lahat sila, and you will have your day. Torre, you will have your day. Not me isa pang gusto kong sabihin. May tinatawag na executive, judiciary, and legislative. 3 branches of government. Wow, pare, powerful. Executive, president of the republic, no? Wow, powerful, no? And then, the chain of command under the president. Wow, armed forces, tsaka PNP, NBI, lahat yan. All the executive branches, all the executive agencies of government,
judiciary, Supreme Court. Hanep, ano? Tandaan nyo mga kababayan, lahat ng power nila, saan galing? Nakalagay sa konstitusyon natin. All government authority emanates from the Filipino people. Ang linaw. Yung power ng Supreme Court, yung power ng AFP at PNP na sumusuporta sa presidente ng Pilipinas, yung power ng mga tuwadcom na yan, contempt, it all came from what? The Filipino people. Malinaw, kahit ilang bali-baliktad, basahin niyo yung konstitusyon, kahit ma-memorize niyo yan 10,000 times, you will have the same understanding. All power, all government authority emanates from the people. Ano ngayon? Yun ang mahalaga. The people with its sovereign will can change everything. Yun ang isipin nyo. The people can terminate the president as we elected the president. But in any time, kung gugustuhin natin, we can terminate the president. Hindi yung president resign. Yung nagsasabi nun, hindi nyo pa naintindihan. Yung nilalaman ng konstitusyon natin. Ang ginagawa nila ngayon, kinakahon tayo dun sa sarili nating konstitusyon. No! Don't believe that. Ang konstitusyon natin is a manifestation of the overall na gusto ng taong bayan. We the sovereign Filipino people. Nilagay natin lahat ng adjective na naiisip, pero that does not mean na hanggang doon lang tayo. Tayo nagbigay ng power sa Constitution. Tayo nag-define ng Constitution. At any point in time, we, the sovereign Filipino people, can make changes, can amend, can provide inputs, can do what we want if we wanted to. That's the power of the Filipino people. You can remove the president. You can terminate anyone in the branches of government. Anyone. Because all power, all authority comes from the Filipino people. You just have to be united. Dado Enrique cannot do it all by himself. Amitran cannot do it by himself. All the other commanders ng FGF cannot do it by himself. Even si BP Inday Sara or Digong Duterte cannot do it by themselves. It has to be the sovereign Filipino people, and that is the reason why they keep on destroying the unification of the Filipino people. They have to spend for that. Nanakawin nila yung pera, and they keep on spending to destroy the unification of the Filipino people. Because when the Filipino people are united, we, the sovereign Filipino people, we can terminate anyone. We can reboot this country. We can suspend the armed forces if you want to. You can disband the entire organization. Ba't kung magsusweldo na armed forces ko at PNP ko? Tinitirkas nyo kami, pinupokpok nyo, may gago kayo, kami nagsusweldo sa inyo eh. Ulul ba kayo? And ba't papanatan nyo kami? We are upholding the Constitution. We are following the chain of command. That's why, yung isa kong sinasabi na sa mga past na vlog, presidente, yung power, the moment na ang taong bayan, ito yung taong bayan, ito yung Constitution, ito yung presidente, no? Kinakailangan ng presidente ng power. All power emanates from the Filipino people. Binuhay mo siya, 10 kandidato yan. Siya yung nilagyan mo. Siya yung nilagyan mo ng boto, 31 million votes. Gumamit siya ng mga tao, ginamit niya Inday Sara, holding hands, gatas-tas ng kamay, unity team. Pangako dito, pangako doon. Nanalo. Patapos ngayon, tatapo niya parang basura. Mga walang niya eh. Now, niloko tayo, binudol tayo. Now, hindi mo na ma-terminate? Ha? Bakit? May nakalagay ba sa konstitusyon? Meron kasing terms. Meron term of office. And then they're trying to put horse blinders na hanggang doon lang. No! We, the sovereign Filipino people, can terminate abangang president anytime if we are united.